Radyo 5, True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, it's a Friday. Ayan, okay na ba ang level natin dyan? Uy, nakasagad na ako dito ha. Oo, yan. Pasok na pasok mga kapatid. Welcome na sa ating programang H2H Heart to Heart ngayong TGIF. Thank God, it's Fofoy. It's Friday. Ayan, 11 na nga po. Ayan, 11 na ng buwan ng Oktubre at sana naman kayo po ay hindi na biktima ng mga na-11 sa mga usapan. Yan sa mga naluloko, ganyan. At syempre, sana rin kayo ay walang tumutulo-tulo na 11 sa ilong. Ayan. Kasi medyo may hanging amihan na no? Kaya ganyan po mga kapatid, kapag medyo parang, pagka medyo parang sisipunin na, kapag medyo sumasama na yung pakiramdam, ipahinga, uminom ng maraming tubig, malinis na tubig po, o kaya naman, syempre, yung vitamin C natin. Ayan, karga ng vitamin C. Yung iba, alam nyo ko, personally, si Kuya Poy, mas madali akong sipunin, ubuhin kapag yung kulang sa tulog. Yan yung kapag kulang sa pahinga. Yung bitin, ganyan. Di bali ng pagod na pagod, di bali ng tuloy-tuloy yung trabaho, pero kapag yung kinulang talaga na puyat, ganyan. Yan yung madaling makasira ng boses, madaling makasira ng anong tawag mo dyan, immune system ko. Ayan, pero yung iba sinasabi, sanayan lang daw yan, ganyan. Pero pagka nagkasakit, wala naman hong sanay sa pagkakasakit. Sana wala naman magkasakit sa inyo para ma-enjoy natin ang papasok na weekend na naman. Diba? Dahil ilang days na lang, 75 days to go before Christmas. Kailangan wala na mga absent masyado. Kailangan tuloy-tuloy ang trabaho para makapag-ipon na pang-regalo. Naks! Panregalo sa ibang tao, panregalo sa sarili mo, o kaya naman para naman makaipon doon sa mga pinaplano-plano mo, kapatid. Pero sana at maraming salamat din sa lahat ng mga nagpaplano na tuwing tanghali ay tumutok dito sa atin sa programang H2H. Ngayon, at sana rin ikaw ang pala rin na mabiyayaan ng ating Pamigay Friday. Dahil 250 pesos cash ang ating ipamimigay. Okay, dalawa po iyan mga kapatid. Ayan, at syempre, dapat sinasagot nyo na rin, yung iba kasi dahil sa masyado ng, anong tawag mo rito, masyado nalulunod sa mga problemang iniisip, maganda na patulan, di ba? Maganda na patulan ng ibang katanungan naman para maiba lang yung state of mind mo. Ayan, kumbaga hindi na nga kagandahan yung mood mo, kaiisip sa problema mo, kaiisip dun sa personal mong pagkukulang halimbawa sa karelasyon mo, ganyan. Bakit hindi mo sagutin ang ating love question of the day? Eto, maganda rin ang ating love question of the day, ha? Kailan ba nawawala ng interes si partner sa kanyang karelasyon? Uy, ito yung mga tumatamlay, yung mga dating, I love you! Yan, yung kilig na kilig, parang, mahal na mahal kita. Tapos meron pang yakap na, yan, yung nakaka-ew. Ayan, pero ngayon, I love you. Sige, thank you. Thank you. Sagot sa I love you. Ba? Salamat. Wow. I love you too. O kaya hindi na masabi kasi hindi na parang pagod na. Kailan nga ba, kapatid, nawawala ng interes si partner sa kanyang karelasyon? Uy, sige na, share mo naman yung experience mo sa amin. Kailan ba yan? Nung bang kinulang na yung kanyang binibigay na pang-ipon ninyo? Ayan, nung kulang na ba yung oras na ibinibigay niya sa'yo? O nung parang hindi na siya magaling na mag-perform sa paglalambing sa'yo. Yan, pwede rin yung mga ganyan. O kung sa papaanong paraan pa nawawala ang interes ni partner sa kanyang karelasyon. I-share niyo po sa amin yan, Pwede kayong maglagay sa ating comment section sa FB. Kaya naman, eto, social media na muna tayo, Hanapin nyo na nga po at Radyo 5 True FM ang ating Facebook. Yan, FB natin at Radyo 5 True FM.
o kaya naman yung YouTube channel natin, o Instagram, TikTok, Threads at yung X na dating Twitter. Ayan, sige. O pwede kayo dyan magkomento pero pwede rin dito sa mga bagong-bagong hotlines natin. Ito na nga po ang mga numero 8639-3289 o kaya naman ay ang 8689-3290. Ayan, hindi na po kayo maliligaw. No? Basta hanapin nyo lamang po 8639 ay 8689, di ba? O, 8689-3289. Ayan, tsaka 8689-3290. Yun, gano'n. Okay, naku mga kapatid, wala na hong maliligaw, wala na nga alis dahil sa ilang saglit lang, abay uumpisahan na rin natin at aantabayanan na rin namin ang inyong mga astig advice. Okay, alam nyo na, kapag astig ang mga usapan natin, kasi nga ho, astig din ang ating mga confessions, astig ang mga pagtatapat na narinig natin dito sa ating programa. Kaya wag na natin patagalin pa sa oras nating 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Halika na, samahan nyo na nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy dito sa ating programang H2H Heart to Heart dahil susunod na ang ating H2H Astig Confessions. Mga kapatid, kagaya pa rin ng dati, mga ilan linggo na ho natin ginagawa ho ito, no? Ayan, may isang buwan na rin yata. Kita nyo naman, yung mga storya, syempre. Ng totoong buhay ang pag-uusapan natin at bibigyang linaw sa ating mga makakausap tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, Monday, Wednesday and Friday. At mas bibigyan nga po natin ng pagkakataon ng ating mga tagapakinig at ang ating mga tagapanood sa Facebook at dito rin sa ating TikTok Live, 'di ba? Na mag-share ng inyong mga astig advice o astig comments sa ating tampok na storya na may matinding pinagdaraanan, tungkol sa pamilya niya, tungkol sa karelasyon, sa kapatid o kaya naman doon sa asawa ng iba. Yan. Kasi nga kabit 'di ba? Mga kabitan ng mga storya, ganyan. At sa bawat astig advice o astig comments ay meron po kayong pagkakataon na manalo ng 250 pesos na cash. Simple lamang naman po ang aming kahilingan. Sa mga gustong maging winner ngayong araw na ito ay bukod sa inyong astig advice ay lagyan nyo na rin nung hashtag astig advice. Okay? Hashtag astig advice at ang inyong payo. Yan sa ating makakausap o kaya naman ang inyong komento. At syempre, kung kayo naman po ay pwedeng tumawag sa amin. Okay? Ganito lamang po ang gagawin. Ito ang mga hotlines 8689. Dali, ayusin mo muna. Ayusin mo muna, Jeff. Ayan. Ayan, dahil nga bagong-bago ang aming mga hotlines. Aayusin lang po namin yan. 8689-3289 at ang 8689-3290. Ayan. 8689-3289 o ang 8689-3290. Okay, kaya naman po umpisa na natin ang ating H2H Astig Confessions. Grabe kapatid, kung gaano raw kabilis na nagdesisyon na pakasalan nitong si Andrew si Annie, ay ganung bilis din daw napalitan at iwanan ang kanyang kawawang asawa naman na si Annie. Imbis kasi nadamayan itong si Annie ng kanyang mister sa pinagdaraanan niyang malubhang karamdaman, ay nagawa niya pang dagdagan ito ng matinding stress at sama ng loob. Dahil sabi po ni Annie, habang nasa ibang bansa siya para magpagamot sana sa kanyang iniindang sakit, ang magaling niyang asawa ay nagawa pa mag-uwi sa kanilang bahay ng kanyang kabit. Kaya mula pa po sa Palawan, 38 years old, kausapin na natin si Annie. Annie, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon. Good afternoon, Annie. Nasa Palawan ka ngayon? Nasa Quezon City. Quezon City na. Ayan, okay. Ganito, no? Una-una, ano ba yung karamdaman na sabi mo kinailangan mo pang ipagamot sa ibang bansa?
I was diagnosed ng cervical cancer stage 2B. Stage 2. B. Ayan. Ano ba yung mga ano niyan? Syempre, nasabi sa'yo ng doktor, ano? Ano yung mga, kung merong B, meron ding A? Ganun ba? Oo. So, Oo. medyo malala siya. Mas advanced na yan kapag ka B. Opo. Kumusta ka na ngayon, Annie? Well, awa ng Diyos, ned na ako. Ibig sabihin, no evidence of disease. Pero kasi once na may cancer ka, kailangan at yung stress in life. Dahil yun yung hindi maganda sa may mga pasyente na may cancer. Tama ba yung narinig ko? Medyo choppy. Cleared ka na doon sa cervical cancer? Cleared na. Ay! Yes. Amin. Salamat naman. Palakpakan muna natin si Annie na lumaban, 'di ba? Diyan sa Big C. Ayan, sa cancer na hindi biro kasi yan, mga kapatid, ha? Alam nyo naman, yung iba, kapag ka na-diagnose ngayong buwan na to, sa mga susunod na buwan ay, 'di ba? Nabibigla na lang tayo sa kung ano nangyari. 'Di ba? Nandun na, naka-confine na, at yung iba ay talaga napakabilis ng pag-progress ng ganyang mga sakit. But then again, hindi lang naman yan ang pag-uusapan natin dito. Pag-uusapan nga natin yung naging problema ni Andrew, naging problema ni Annie kay Andrew. Bakit nasabi mong napakabilis na magdesisyon, napakasalan ka ni Andrew noon? Gaano ba katagal ang ligawan, Annie? Actually, nagkakilala kasi kami sa Tinder noong 2021. Okay. Okay, nagkakilala kami sa Tinder. That time, kauwi ko lang from abroad dahil nagpakasyon ako abroad. During that time, galing ako ng Dubai. So, nakilala ko siya sa Tinder. Alam mo naman ng mga lalaki, maganda sa umpisa, pinilit. Parang talagang he'll find ways just to say yes. Alam mo yon, para mapa-oo ko. Okay, and besides, he's too old naman. I'm too old na rin also. He's 14 years old that time. I'm 35 years old that time. Diba? Parang, okay, saan to patungo? I don't wanna waste my time. Diba? Oo. Kasi niyayaya niya ako ng live-in ng ganong kabilis. Sabi ko, ayoko. I don't like wasting my time. Tapos na ako sa ganyan. I'm too old for that. Kung gusto mo ko, pakasalan mo ko. Pinakasalan ako. Aba? Pinakasalan ka naman. At dun sa pagpapakasal, pinakasalan ako after 19 days. 19 days ng pagkakakilala ninyo, nagpakasal na kayo agad-agad? Yes. So halos para nagde-date pa lamang din kayo, no, nagfa-file pa lamang kayo ng marriage license ninyo? Yes. Aba, napakagaling ano po. At doon sa pag-aasikaso, doon sa mabilisang pagpapakasal na ginawa nitong si Andrew sa'yo, ay sino gumagastos? Pwede ko ba mantatong yan? Sa kasal? Doon, sa lahat. Siya. Siya ang gumastos ng kasal namin. Aba, in fairness, akala ko naman kasi, kasi marami mapapaisip, di ba? Ba't parang minamadali naman itong si babae? Baka naman meron siya nakitang dollar sign. Saang bansa ka nga galing? Ano ba dyan? Real? Sa Dubai? Ano ba doon? Ang pera? Dirhams. Ayan, okay. No, Dirhams. Hindi naman. OFW doon. Hindi. Nagbakasyon lang ako. Nagbakasyon lang. Okay. Ayan, okay. So, ganito naman pala. To be fair with Andrew, siya naman pala ang gustong-gusto talaga magpakasal at siya pa ang gumasos. So, na-meet mo rin ang kanyang mga kapamilya, mga kamag-anakan. Ang magulang niya nasa States that time. Yung mga in-laws ko, dahil kasi sila rin ang sumagot ng kasal namin. Dahil pandemic, they are not allowed to travel for the wedding. Oo nga. That's Delta variant actually. That's after the Delta variant. That was November. Medyo mahirap pa ang biyahe noong 2021, yes. ano? 2021. Yes. Okay, fast forward tayo. Gaano katagal ang itinagal nung pagsasama ng 19 days? 19 days lang na magkakilala. Sandali, nino-note ko, ha? Tapos, nagpakasal na agad. Gaano naman katagal yung marriage na naramdaman mo, Annie? 2 years. Okay, 2 years na ramdam mo naman ang pagmamahal na ito ni Andrew.
Yes. Oo. Oo. At kailan mo naramdaman na teka lang, parang something's wrong. Merong kulang, merong mali mo. Kailan naman 'yun? Anong date? Naalala mo pa? Okay. Here's the story of that. I was like last February, tinamaan ako ng postpartum depression because last year I was so busy na gamutin ng sarili ko for my cancer, tama? Last year ako na-diagnose nung nanganak ako sa anak namin. And then nung February, magaling na ako, doon lumabas si postpartum depression. I even told him na I'm having my postpartum and he told me na gamutin ko sarili kong mag-isa. Kailangan mo ng therapy doon. Actually, hindi ko kailangan ng therapy. Kailangan ko lang suporta from my husband. Pwede rin, oo. Diba? At siya nga yun, yung therapy na mapoprovide niya rin. Diba? Support system. Diba? Okay. So, anong nangyari doon? Yun lang ang hiningi ko sa kanya. Nung araw na sinabi ko sa kanya nun, kalalabas ko lang sa retreat house also. I stayed there for 3 nights. Dinaan ko sa dasal. Baka ako makuha sa dasal. You know what I mean? Diba? Tapos paglabas ko, hinatid sundo niya pa nga ako doon. Pagkalabas ko, may depression pa rin. Kala ko lumuwang na. So I decided na tama na, pahinga na muna tayo. Hindi natin kayang ayusin to. And that time, hindi man kayo maniwala, lunod na lunod ako noon. Literal na lunod ako from depression. All I know that time is I need to let him go because siya ang nagpo-cause ng depression ko. And I have to do that for my kids. Kailangan ako ng mga anak ko. I'm a strong, independent woman. Kailangan kong gawin yun para sa mga anak ko dahil inaasahan ako ng mga anak ko. And I won't let anyone na masira ako for my depression. So talagang kailangan ko siya i-let go. Okay. Nagpahinga kami. Okay. That was February. And then, yes. Kumusta ngayon? Ano ang naging setup ninyo? Siyempre, meron kayong anak nitong si... tama ba yung narinig ko, may mga anak ka? So, bago kayo nagkaroon ng anak, nitong si Andrew, ay meron ka na ring anak? Tama ba? Yes, meron. Okay. So, ilan lahat ang mga kids mo, Annie? 2. Okay, 2 lang naman. Isa lang dun sa una and then ito nang sa inyo ni Andrew. Okay, February, nasan si Andrew? Nung pinaalis mo ba siya? Sumunod naman siya nung pinalayas mo? Yes, nasa bahay siya sa kabilang bahay which is part of the conjugal properties also. Yung bahay niya nung binata siya. Which is nasa Pasay siya, ako nasa Quezon City. Okay, hindi pa tapos dyan, ano? Dahil nabalita, hindi ka na nga ginustong suportahan, eto pa, meron ka pang nalaman, nag-uwi ng kabit niya. Simula na naghiwalay kami, we never talk. Literal, we never talk kasi we're okay na okay yung peace of mind namin both sides. Naging magaling lang ako from depression was May. So, May, June, July, August, okay ko lang. So, wala kaming closure. We never talk. Nag-birthday yung anak ko, first birthday nung April 1. He wasn't there. Wala rin. Okay. Last week, I found out na may inuwi siyang babae sa Coron. As in last week? Yes. Tama ba? Last week only. May inuwing babae sa Coron. Sino naman? Reliable ba yung source mong yan? Yes. 3 tao ang nagsabi sa akin with the pictures. Nako, may picture pa. Yan yung sinasabi natin. So ngayon, dahil nga ikaw ay nag-deal sa depression mo, no, postpartum depression nung February, nasabi mo kahit papaano ay nawala na nung May, kumusta naman ang nararamdaman mo dahil fresh na fresh pa. 1 week old pa lamang nung malaman mo na meron ng kabit itong asawa mo. Yes. Ha? Kumusta ang nararamdaman mo ngayon? Are you depressed or angry? No, to be honest, nung nalaman ko, nagdasal kagad ako Kasi ang tagal kong pinagdasal yung peace of mind ko, di ba? Yes. To be honest, yung faith ko mataas. So nagdasal ako, napakalmahin ako.
You know what? I'm very much okay right now, pero gagawin ko yung legal way. Oh, yun. Okay. So may plano ka na Yes. rin na maganda Yes. na pinaplano. Okay. Sige, Yes. ito lang, merong hashtag Stig Advice Caller tayo na mula sa Mandaluyong, si Angel. Pakinggan lang natin kung ano ba ang Stig Advice niya sa'yo ngayon, Annie? Angel, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Narinig mo yung nakakagigil na kwento ni Annie sa mga pangyayari sa buhay niya. Ano ang astig advice mo? Yes po, narinig ko at nakakatuwa na napaka-strong niya po. Nakakatuwa po kasi na hindi siya nagpadaig sa depression na natatamo niya that time, lalo na postpartum yon. Actually, Bausi Desk Officer po ako ng Mandaluyong. So, tama po yung mga ginagawa niya na which is yung daan sa legal po. Since kasal siya, which is very good po, na tama yun. May batas tayo para sa mga ganyang nagkasala po. Oh, kita nyo? Oh, yan yung kumbaga narinig na rin kasi nitong si ni Angel yung plano ni Annie. Kaya support na support po si Annie. Ayan, pero ano nga ulit yung trabaho mo, Angel? Violence Against Women and Children Protection po. Desk officer po ako. So, desk humahawak officer, po ma'am. ako ng mga ganyang kaso. Ayan, tama nga. Kung wala kang suporta na kukuha sa asawa mo at kung wala ka rin pwede kang suportahan ng batas para mabawasan Yes, yung po. binibitbit mo sa dibdib mo. Oh, Yes po. Nandito po kami para tumulong sa mga tulad po ng ganyan. Punta lang kayo sa barangay, then hanapin niyo po yung desk officer nila doon. Then hanggang sa pagpunta po ng family court po, i-advise po nila kayo sa mga proseso at dapat niyo pong gawin. Para at least kahit papano po, may kasama kayong lumalaban. Yan. Oh, narinig mo yon, Annie? Annie? Lahat ng mga ganyan. Yes. Annie? Hello? Oo. Narinig Yes, mo hello? yung sinabi na yon ni Angel ng Mandaluyong? Yes, alam ko po yan dahil po kasi Galing ka na ron. Yung ex-husband ko may kaso rin pong bawsi from his ex-girlfriend. Nako. Oo. So, alam na. Kumbaga na-expose ka na kahit papaano dito, no? Yes, Oo. I know the law about the bawsi. Ayan. Yari kayo kay Annie. Ay, si Angel nandito pa sa kabilang linya. Maraming salamat, Angel, ha? Sa astig Yes, advice mo. And thank you. Nakakatawa naman po talaga na may at least may mga babae may kaalaman po sa ganyan. At least hindi sila nade-depress ng ganon. May tumutulong din po para sa kanila. Yun. At saludo rin tayo sa lahat ng mga desk officers sa VAUC. Ayan, katulad ni Angel ng Mandaluyong. Thank you, ma'am. Ayan. Ito, Annie. Tuloy na ba yan? Yan ba ay desisyon dahil sa ikaw ay galit pa o pinag-isipan mo naman at ipinagdasal na rin ng ilang araw? Pinag-isipan ko to. Winarningan ko siya na wag akong dalhin sa sitwasyon na to. Kinausap ko pa siya pero nagkakalat siya sa social media at sinasabi niya at binabaliktad niya ako. So I will file the case against him. Papunta ako sa Monday sa abogado para i-file yan. Nako, yun ang Nasa sinasabi. abroad ako, tinawag ko na yan. Ayun. I have all the evidence. Hindi nandyan na. pwede kong hayaan dahil ilang beses niya na ginawa sa mga babae. And I have the power to do that kasi kasal kami. Okay. Ayan. So, what about the kids? Hindi mo na muna kaya na. Kaya mo na yung mga bata. Annie? I used to be a single mom. Maganda buhay ng anak ko. Nag-aaral sa exclusive school. So what now? Oo. Diba? Kaya kong buhayan ng mga anak ko. Yun. And from the start, wala naman siya na itulong sa akin financial. Okay, sige. So, eto na lang, huling pagkakataon para mabigyan mo ng mensahe itong si Andrew. Go ahead, Annie. I'll see you in court. Kailangan mong matuto sa lahat ng mga ginagawa mo in life. And sa girlfriend mo ngayon, I'll see you also in court. I won't stop. Ginalo niya yung peace of mind ko na ilang buwan kong iningatan at pinagdasal.
I will do this for my kids. Di ako galit, pero kailangan po kayong dalhin kung saan kayo kailangan dalhin. That's all. Napaka-simple, napaka-planado, sukat na sukat. Yan po ang huling mensahe nitong si Annie para kay Andrew. But of course, Annie, gusto namin na you continue to pray at mag-ingat ka rin. Siyempre, hindi natin alam ang galawan ng mga tao ngayon, ha? Mag-iingat ka. Yes. Oo, pati ang mga bata. Okay. O, hindi naman babayolente itong si Andrew? No, he can't. No, it's not. And hindi naman siya ganun. In a way. Hindi naman. Okay. O, sige. Basta mag-iingat pa rin tayo, no? At tama yan. Tama yung ginawa nga po nitong si Annie na hindi dinaan sa init ng ulo, bagkus pinlano na maigi, ipinagdasal kung anuman ang kanyang magiging desisyon para sa ganyang kalokohan na ginawa sa kanyang buhay ng kanyang asawa. 19 days, pinakasalan na po siya. O, kaya sa mga kababaihan at sa mga kalalakihan din. O yan ha, hindi ho basta-basta minamadali kahit nagigil na nga po kayo sa pag-aasawa o gustong-gusto nyo na yung tao dahil, di ba, through thick and thin, in sickness and in health. Doon pa lamang sa dalawang statements na yon ay bigla na lamang iniwan itong ating kapatid na si Annie ng kanyang asawa. Nagkasakit siya, nagka-postpartum depression, nawala na. Pinagpalit na. Maraming salamat sa pag-share sa amin ng kwento mo ngayon, Annie. Thank you, Ben. Iyon, thank you so very much. At syempre, naku mga kapatid, medyo got mabi. Oo, yung ganung mga klase ng mahirap kalaban yan. Ayan, i-acknowledge lamang natin ang mga kasagutan din dito sa, si Jonalyn Alcantara, sabi niya, #ang astig advice ko, Kuya Poy, kay Annie is to stay happy, kasama ang mga anak mo, always pray to God. Ayan, si GC, sabi niya, that's right. O, yun na lang yung nasabi niya, no? Si Rai Benchi, sabi niya, #astig advice ko, hiwalayan mo na yung asawa mo. Parang wala namang pakialam sa'yo, may sakit ka na nga, ng babae pa, focus ka na lamang sa mga anak mo at sa sarili mo. Magpagaling ka at pray lang always. Kaya mo yan. At ganun din, si, nasan pa yung isa nakita ko kanina? Ayan, Annie, iwanan mo na yung asawa mo at kasuhan mo na. Oo, ng violence against women and children, napakasakit naman nun. Meron ka pang iniindang sakit, sana sa susunod pumili ka na ng taong karapat-dapat para sa'yo. Pag-isipan mo mabuti, huwag ora-orada. From Brian J. Balbido at marami pang iba na mga komento. Maraming salamat po sa inyo. Ito na nga ang ating dalawang winners ng ating 250 pesos na cash. Si Anthony Concepcion and of course si Angel ng Mandaluyong ang ating nakausap kanina. At yan na nga po, eto na, ibibigay ko na po sa inyo ang ating Love Question of the Day. Kailan ba nawawalan ng interes si partner sa kanyang karelasyon? Ikaw ba? Kailan ka nawalan ng interes sa partner mo nung magkarelasyon pa kayo? Alam nyo nakakatuwa yung mga kasagutan dito nung mga kapatid natin. Sabi ni Lizelle Cababaw, kapag ka may tinatago yung partner mo, nako, yun, nakakawala talaga ng interes. Lalo na kapag ka cash ang itinatago. Nako. Isa ka na sa pinakawalang kwentang partner kapag ka nagtatago ka ng cash. Ayun lang. Ayan, si Nicole Dacumos naman, nawawala ng interes si partner kapag ka minsan nagiging OA na tayo masyado. Yung lagi nalang nagkakaaway, nako talaga magkakaroon na ng third party niyan. Kaya hinay-hinay lang. Alam nyo, napakarami pa na mga komento po ninyo na nakakatuwa yung iba at yung iba very relatable din. Kaya nako, mamaya bisitahin nyo po yung mga comments sa
mga sagot nyo ha sa love question of the day. O, kailan ba nawawala ng interes si partner sa karelasyon? Maraming salamat sa isang linggo na naman nating pinagsamahan. At syempre, huwag nyo pong kalilimutan ha ang ating H2H catch-up episode sa Sunday alas 12 rin ng tanghali hanggang alas 2:30 ng hapon. Ayan na, H2H catch-up episodes. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa Heart to Heart ng True FM. Dito tayo sa totoo.